Ang hangin sa labas ng San Felipe Medical Center ay may dalang galit. Humahagupit ang ulan sa makakapal na salamin ng bintana, at ang bawat ugong ng kulog ay parang dagundong ng isang paparating na digmaan. Sa loob, ang gulo ay may ibang tunog, ang mabilis na yabag ng mga paa sa makintab na sahig, ang walang tigil na pagring ng mga telepono, at ang mga pamilyar na sigaw ng mga nurse at doktor sa emergency room. Trauma isa, may paparating. Multiple lacerations, possible head injury. Kailangan natin ng x-ray dito, stat. Para kay si Rafael De Leon, ang tinaguri ang Ice King ng Departamento ng Cardiothoracic Surgery, ang ganitong kaguluhan ay isang pamilyar na musika. Ngunit ito ay musikang pinipili niyang pakinggan mula sa kalayuan, mula sa katahimikan ng kanyang opisina o sa kontroladong espasyo ng operating room. Ang ANC ay hindi niya teritoryo. Ngunit ngayong gabi, iba. Isang hindi maipaliwanag na puwersa ang humatak sa kanya pababa mula sa kanyang toring-garing. Hindi niya alam kung bakit, pero hindi siya mapakali. Nakatayo siya sa isang sulok, nakasuot ng kanyang malinis na puting coat na tila isang baluti laban sa kaguluhan, pinagmamasdan ang lahat. Nakita siya ni Dra. Isabel Castro, ang kanyang matalik na kaibigan at isa sa mga pinakamahusay na ACC physician sa ospital. Raf, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Belle, habang mabilis na sinusuri ang isang pasyente. Akala ko ba ayaw mo ng organized chaos namin dito? Ngumiti lang ng bahagya si Rafael. Hindi lang ako mapalagay sa taas. Bago pa man makasagot si Belle, bumukas ng malakas ang pinto ng ambulansya. Itinulak papasok ng mga paramedic ang tatlong maliliit na stretcher. Sa ibabaw ng bawat isa ay may isang batang lalaki, basang-basa, nanginginig at nababalutan ng putik. Tatlong bata natagpuan sa tabi ng ilog sa Laguna. Biktima ng flash flood. Walang kasamang magulang, sigaw ng isang paramedic. Nagkatinginan ang mga staff. Tatlong bata. Magkakamukha. Nanigas si Rafael sa kanyang kinatatayuan. Ang lahat ng ingay sa paligid ay biglang nawala. Ang tanging nakikita niya ay ang tatlong maliliit na mukha. Magugulo ang buhok, may mga galos at putik, ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon may isang bagay. Isang bagay na pamilyar. Isang bagay na masakit. Hindi niya maipaliwanag. Habang sinusuri ng mga nurse ang vital signs ng mga bata, hindi mayalis ni Rafael ang kanyang mga mata. Ang hugis ng kanilang mga kilay. Ang kurba ng kanilang mga labi kapag sila'y umiiyak ng mahina. Isang pamilyar na kurot sa kanyang dibdib. Isang kirot na 8 taon na niyang pilit ibinabaon. Sir, okay lang po kayo? Tanong ng isang batang nurse, napansin ang kanyang pagkatulala. Umiling si Rafael na para bang ginigising ang sarili mula sa isang panaginip. Lumapit siya, hinubad ang coat ng isang profesional na doktor, ngunit ang mga mata niya ay mata ng ibang tao. Ako nang bahala sa kanila, sabi niya sa isang boses na nagulat kahit siya. Napatingin sa kanya si Belle, puno ng pagtataka. Raf, mga bata sila ng EUC. Hindi mo kailangang. Belle, putol niya, ang kanyang mga mata ay nakapako pa rin sa mga bata. Please. Ako na. Walang nakaintindi pero walang tumutol. Ang otoridad sa boses ni E.C. De Leon ay sapat na. Sa sumunod na oras, si Rafael, ang sikat na heart surgeon, ay naging isang alalay. Nag-utos siya ng mga test, tiniyak na malinis ang mga sugat ng mga bata, at personal na sinamahan sila sa kanilang silid sa pediatric ward. Habang natutulog na ang tatlong bata, malinis na at nababalutan ng kumot, tumayo si Rafael sa labas ng salamin, pinagmamasdan sila. Si Miguel. Si Mateo. Si Marco. Iyon ang mga pangalang nakasulat sa mga pansamantalang wristband. Hindi ka panipaniwala, bulong ni Belle sa kanyang tabi. Parang tatlong himala sa gitna ng bagyo. Hindi sumagot si Rafael. Ang isip niya ay lumilipad sa isang lugar, sa isang panahon, 8 taon na ang nakalipas. Isang ngiti. Isang pares ng mga mata na nangangako ng habang buhay. Isang pangalan. Althea. May kailangan akong gawin, biglang sabi ni Rafael, ang kanyang boses ay desidido. Tinalikuran niya si Belle at naglakad palayo ng may bilis. Pumasok siya sa kanyang opisina at isinara ang pinto. Dumiretso siya sa telepono at tinawagan ang laboratorio ng ospital. This is A.C. De Leon, sabi niya, sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses.
May ipapagawa akong fake test. Very confidential. Para kanino po, daw tanong ng nasa kabilang linya. Nag-atubili si Rafael. Ang puso niya, na libu-libong beses na niyang hinawakan at inayos sa loob ng dibdib ng ibang tao, ay tila sasabog sa loob ng sarili niyang dibdib. Para sa 3 batang galing sa Laguna. At para sa akin. Ang mga sumunod na oras ay ang pinakamahabang oras sa buhay ni Rafael. Hindi siya umuwi. Naupo siya sa kanyang leather chair, nakatitig sa kawalan, habang ang mga alaala ay bumabalik na parang baha. Ang mga pangako. Ang mga pangarap. Ang pag-alis niya. Ang katahimikan. Kinabukasan, isang sobre ang iniwan sa kanyang mesa. Isang simpleng Manila envelope na may tatak na "Key Confidential". Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Ang kanyang paghinga ay mababaw. Ang kanyang paningin ay nakatuon lamang sa isang piraso ng papel. Binasa niya ang mga teknikal na salita, ang mga numero, ang mga porsyento. Ngunit ang tanging mga salita na tumatak sa kanyang utak ay nasa pinakababa ng pahina. Malinaw. Walang duda. Probability paternity, 99.9%. Nabitawan niya ang papel. Napasandal siya sa kanyang upuan, ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Ang 3 bata. Ang 3 himala. Ang 3 anak niya. Napatingin siya sa kawalan, ang kanyang isip ay blanko. Ang lalaking may sagot sa lahat ng komplikadong problema ng puso ay walang mahanap na salita para sa sarili niyang nararamdaman. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pintig ng sarili niyang puso, isang ritmong puno ng gulat, takot, at isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng 8 taon. Sila ang mga anak ko. Sila ang mga anak namin ni Thea. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng kanyang opisina, habang ang buong mundo niya ay gumuho at muling nabubuo sa isang iglap, bumukas ng malakas ang pinto. Ang unang nagising sa kamalayan ni Althea ay ang sakit. Isang mapurol na sakit na gumagapang mula sa kanyang likod paakyat sa kanyang sentido. Ang pangalawa ay ang amoy, ang pinaghalong amoy ng lisol at gamot. Idinilat niya ang kanyang mga mata. Puti. Lahat ay puti. Ang kisame, ang dingding, ang kumot na nakabalot sa kanya. Nasaan ako? Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang matinding kirot sa kanyang tagiliran ang pumigil sa kanya. Napadaing siya ng mahina. Dahan-dahan lang, ma'am, sabi ng isang boses. Isang nurse na may mabait na mukha ang lumapit sa kanya. Nasa isang local clinic po kayo. Isa po kayo sa mga na-rescue mula sa baha. Baha. Ang salitang iyon ay parang kidlat na gumising sa bawat himaymay ng kanyang diwa. Ang mga anak ko, sigaw niya, ang boses ay paos at puno ng panik. Nasaan ang mga anak ko? 3 sila. Mga lalaki. Ang alaala ay bumalik na parang isang masamang panaginip. Ang pag-akyat ng tubig. Ang pagkapit niya sa isang piraso ng kahoy. Ang huling nakita niya ay ang mga anak niya na tinatangay ng agos, hawak-hawak ng mga kapitbahay. Tapos, dilim. Kalma lang po, ma'am, sabi ng nurse, hinahawakan ang kanyang braso. Ang mga batang natagpuan ay dinala po agad sa Maynila. Sa San Felipe Medical Center daw po para mas mabigyan ng atensyon. San Felipe. Kung may pangalan ng lugar na kinasusuklaman niya, iyon na iyon. Ang lugar kung saan binuo ng lalaking minahal niya ang kanyang mga pangarap sa pamamagitan ng pagdurog sa puso niya. Ngunit wala siyang oras para sa galit. Tanging ang mga anak niya ang mahalaga. Kailangan kong pumunta doon, sabi ni Thea, pilit na bumabangon, hindi na iniinda ang sakit. Kailangan ako ng mga anak ko. Ang sumunod na mga oras ay isang malabong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Sa tulong ng mga volunteer, naisakay siya sa isang van na patungong Maynila. Bawat lubak sa daan ay nagpapaalala sa kanya ng mga galos sa kanyang katawan, ngunit wala itong panama sa sakit sa loob ng kanyang dibdib. Habang nasa biyahe, napatingin siya sa kanyang lumang cellphone. Walang signal. Wala naman itong pinagkaiba sa dati. Ang isip niya ay lumipad pabalik, 8 taon na ang nakalipas. Nakatayo siya sa loob ng maliit nilang banyo, nanginginig habang tinititigan ang 2 pulang linya sa pregnancy test. Pagkatapos ng unang pagkasindak, isang mainit na tuwa ang bumalot sa kanya. Magiging nanay na siya. Magiging tatay na si Raph.
Tinawagan niya ito, sabik na ibalita. Pero hindi ito sumasagot. Nag-text siya. Walang reply. Lumipas ang mga araw, naging linggo. Tanging katahimikan ang sagot mula sa Maynila. Hanggang sa nabalitaan na lang niya mula sa iba na abala na ito sa pag-akyat sa kanyang karera, at may bago na raw itong inspirasyon. Ang katahimikang iyon ang bumasag sa puso niya ng paunti-unti. Ma'am, andito na po tayo sa San Felipe, sabi ng driver. Naputol ang kanyang pag-iisip. Pagbaba niya, sinalubong siya ng isang gusaling hindi niya kayang abutin ng tingin. Malaki, makabago at malamig. Ang mundo ni Rafael. Habang siya ay nakasuot lang ng hiniram na damit, marumi at may mga pasa, isang multo mula sa isang mundong matagal nang nilimot ng lugar na ito. Pumasok siya sa loob. Ang lamig ng aircon ay tumagos hanggang sa kanyang mga buto. Humihinga siya ng malalim, sinusubukang alisin ang takot at palitan ito ng tapang ng isang ina. Nagtanong siya sa information desk, ang kanyang boses ay nanginginig. Miss, saan po dito ang pediatric ward? Hinahanap ko po ang 3 batang lalaki, galing po sila sa baha sa Laguna. Habang kausap niya ang nurse, isang pamilyar na anino ang dumaan sa gilid ng kanyang paningin. Isang tindig na hindi niya maaaring makalimutan. Isang lakad na kabisado ng kanyang puso. Dahan-dahan siyang lumingon. At doon, sa gitna ng abalang hallway, nakatayo siya. Rafael de Leon. 8 taon ang lumipas, ngunit ganoon pa rin siya. Mas tumipuno ang katawan, mas seryoso ang mukha, at ang suot niyang puting coat ay tila nagpapahiwatig ng agwat nilang dalawa sa buhay. Nagkatitigan sila. Ang oras ay tila huminto. Para kay Thea, ang lahat ng sakit, lahat ng gabing walang tulog, lahat ng tanong na walang sagot ay bumalik sa isang iglap. Ang lalaking ito ang ama ng kanyang mga anak. At ang lalaking ito ang walang awang tumalikod sa kanila. Si Rafael ang unang nakabawi. Lumakad siya palapit, ang mga mata ay nagpapakita ng isang emosyon na hindi mabasa ni Thea. Hindi ito galit. Hindi rin tuwa. Ito ay gulat. Pagkalito. Thea, sabi nito, ang pangalan niya ay parang dayuhang salita sa bibig nito. Nasaan sila? Iyon lang ang lumabas sa bibig ni Thea. Walang kumusta. Walang tanong. Ang kanyang boses ay malamig at matigas. Nasaan ang mga anak ko, Rafael? Tila nasaktan si Rafael sa kanyang tono, ngunit tumango lang ito. Sumunod ka sa akin. Sinundan niya ito sa mga pasilyo na parang isang walang katapusang maze. Bawat hakbang ay nagpapabigat sa kanyang dibdib. Sa wakas, huminto sila sa harap ng isang silid na may salamin. At sa loob, nakita niya sila. Ang kanyang 3 anghel. Si Miguel, si Mateo, at si Marco. Natutulog ng mahimbing sa malilinis na kama, ligtas at payapa. Isang malakas na hikbi ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Tinulak niya ang pinto at tumakbo papasok. Hinaplos niya ang mukha ni Miguel. Hinalikan niya ang noo ni Mateo. Inayos niya ang kumot ni Marco. Ang mga luha ay malayang dumaloy sa kanyang mga pisngi, mga luha ng pasasalamat, ng ginhawa, ng pagmamahal. Mga anak ko, bulong niya ng paulit-ulit. Nang maramdaman niyang medyo kumalma na siya, naramdaman niya ang presensya ni Rafael sa likuran niya. Nakatayo lang ito sa may pinto, pinagmamasdan sila. Pinagmamasdan ang pamilyang hindi nito pinili. Tumayo si Thea at humarap sa kanya. Ang kalambutan sa kanyang mukha ay napalitan ng isang matigas na pader. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Salamat sa pag-aasikaso sa kanila, sabi niya, ang boses ay formal at walang emosyon. Maaari ka nang umalis? Ngunit hindi gumalaw si Rafael. Nakatitig lang ito sa kanya, pagkatapos ay sa mga bata, pabalik-balik. Thea, kailangan nating mag-usap. Wala tayong dapat pag-usapan, mabilis niyang sagot. Ang mahalaga, ligtas na ang mga anak ko. Ako na ang bahala mula rito. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata nito, ang lahat ng sakit at galit ng 8 taon ay isiniksik niya sa isang pangungusap. Wala kang karapatan sa kanila. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Rafael na parang isang malakas na sampal. Nakita ni Thea ang sakit sa mga mata nito, ngunit hindi siya nagpadala. Karapatan niya itong saktan. Kulang pa ito sa sakit na idinulot nito sa kanya. Inaasahan niyang tatalikod na ito at aalis. Ngunit sa halip, humakbang ito palapit.
Ang mukha nito ay puno ng pagkalito ng isang bagay na desperado. Bakit, Dea? Tanong nito, ang boses ay halos isang bulong na puno ng sakit. Bakit mo sila itinago sa akin? Ang tanong ni Rafael ay nanatiling nakabitin sa hangin, isang multo sa pagitan nilang dalawa. Ang katahimikan ni Thea ay isang pader na mas matibay pa kaysa sa anumang sigaw o sumbat. Tinitigan lang siya nito, ang mga mata ay salamin ng 8 taon ng sakit na hindi niya kayang unawain. Pagkatapos, nang walang anumang salita, dahan-dahan itong tumalikod at muling hinarap ang mga natutulog na bata, isang malinaw na mensahe na tapos na ang kanilang pag-uusap. Naiwan si Rafael sa may pinto, ang mga salita ay tila bumara sa kanyang lalamunan. Galit. Pagkalito. Isang hindi maipaliwanag na kerot. Bakit? Bakit niya ipinagkait sa kanya ang katotohanan ito? Umalis siya. Inaamin niya iyon. Ngunit hindi ba't may karapatan siyang malaman? Tinalikuran niya ang silid, ang bawat hakbang papalayo ay parang isang pag-amin ng pagkatalo. Bumalik siya sa kanyang opisina, sa kanyang santuwaryo ng katahimikan at kontrol, ngunit ngayon, maging ang lugar na ito ay tila dayuhan. Umupo siya sa kanyang upuan, ngunit ang isip niya ay hindi mapalagay. Ang mukha ni Thea, ang akusasyon sa mga mata nito, ang kanyang tanong na walang sagot, lahat ay umuulit sa kanyang isipan na parang sirang plaka. Upang takasan ang sarili niyang mga iniisip, binuksan niya ang kanyang computer. Trabaho. Iyon ang lagi niyang takbuhan. Ngunit sa halip na mga medical journal o mga schedule ng operasyon, ang binuksan niya ay ang folder na may pangalang T. Laguna Triplets. Isang bagong folder. Isang folder na magpapabago sa lahat. Binuksan niya ang mga medical chart. Mateo Reyes. Marco Reyes. Ang mga resulta nila ay simple lang, dehydration, minor contusions, malnutrition. Mga sugat na kayang pagalingin ang panahon at tamang alaga. Pagkatapos, binuksan niya ang huling file. Miguel Reyes. Ang propesyonal na doktor sa loob niya ang biglang nanaig. Ang kanyang mga mata ay mabilis na sinuri ang mga numero, ang mga nota ng resident doctor sa ihi. Kumunot ang kanyang noo. May isang bagay na hindi tama. Faint systolic murmur. Maaaring baliwalain ito ng iba bilang resulta ng stress sa katawan ng bata. Ngunit para sa isang tulad niya, ito ay isang pulang bandila. Mabilis niyang binuksan ang iba pang resulta. Ang X-ray. Ang EEG. At ang pinakahuli ang echocardiogram na personal niyang iniutos kanina. Habang lumalabas ang mga imahe sa screen, unti-unting nanlamig ang dugo sa kanyang mga ugat. Ang hugis ng puso. Ang daloy ng dugo. Ang mga depekto sa mga pader nito. Hindi siya maaaring magkamali. Ito ay isang komplikado at bihirang congenital heart defect. Isang sakit na unti-unting sinasakal ang puso hanggang sa ito'y tuluyang sumuko. Napahawak siya sa kanyang mesa, ang kanyang paghinga ay biglang naging mabigat. Ito ay mas malala kaysa sa kanyang inaakala. Mas malala pa sa anumang bangungot. Kailangan nito ng agarang operasyon. Dali-dali siyang tumayo at hinanap si Belle. Natagpuan niya ito sa nurses station, mukhang pagod ngunit alerto pa rin. Belle, tingnan mo ito, sabi niya, ang boses ay walang bakas ng pagiging Ice King. Ito ay boses ng isang taong natatakot. Ipinakita niya ang mga resulta sa isang computer doon. Sinuri ito ni Belle, ang kanyang mga mata ay lumaki sa bawat detalye. Tumingin siya kay Raph, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Raph, tama ang hinala mo, sabi niya ng mahina. This is serious. Kailangan niya ng DC. Sino ang gagawa? This is highly specialized. Ilan lang kayo sa bansa na kayang gawin ang procedure na ito? Ang mga salita ni Belle ay tumama sa kanya na parang 1,000 karayom. Ilan lang kayo? Siya ang pinakamahusay. Ang tadhana ay isang malupit na komedyante. Nagpasalamat siya kay Belle at naglakad pabalik sa pediatric ward. Ang kanyang mga paa ay parang may bigat na 1 tonelada. Huminto siya sa labas ng salamin ng silid. Doon, sa ilalim ng malabong ilaw, nakita niya si Miguel. Ang kanyang anak. Ang isa sa 3 himala na biglang dumating sa buhay niya. Natutulog ito ng mahimbing, walang kamalay-malay na ang kanyang munting puso ay isang bombang may orasan. Isang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan ang bumalot kay Rafael. Siya,
ang doktor na kayang ayusin ang puso ng iba, ay walang magawa para ayusin ang sarili niyang pamilya. At ngayon, ang buhay ng sarili niyang anak ay nakasalalay sa kanyang mga kamay. Isang alaala ang biglang sumalakay sa kanyang isipan. Isang batang Rafael, nakaupo sa labas ng operating room, naghihintay. Ang kanyang ama, isa ring tinitingalang si Ruhano, ay lumabas mula sa pinto, ang mga balikat ay bagsak sa pagkatalo. Hindi nito nailigtas ang kanyang ina. Ang takot na maulit ang kasaysayan, na mawalan ng isang mahal sa buhay sa sarili niyang lamesa ng operasyon, iyon ang demonyong matagal na niyang itinatago. At ngayon, ang demonyong iyon ay may mukha ng kanyang sariling anak. Hindi niya hahayaang mangyari iyon. Huminga siya ng malalim, hinugot ang lahat ng lakas at profesionalismo na natitira sa kanya upang itago ang takot na kumakain sa kanyang kaluluwa. Itinulak niya ang pinto at pumasok sa silid. Nandoon pa rin si Thea, nakaupo sa tabi ng kama ni Miguel. Ngayon, ang kamay nito ay nakapatong sa dibdib ng bata, na para bang kaya nitong protektahan ang munting puso sa ilalim nito. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay malamig pa rin at puno ng pag-ingat. Hindi niya ito pinansin. Lumakad siya palapit, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Thea, ngunit ang kanyang isip ay nasa batang nasa pagitan nila. Huminto siya sa paanan ng kama. Ang katahimikan ay mabigat, puno ng mga hindi sinasabing salita at mga lumang sugat. Sa wakas, nagsalita siya, ang kanyang boses ay mababa, seryoso, at puno ng bigat ng isang katotohanang babago sa lahat. May problema sa puso si Miguel. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Thea, mula sa pagtatanggol patungo sa pagkalito, at pagkatapos ay sa unti-unting pagkatakot. Nagpatuloy si Rafael, ang bawat salita ay mas mabigat kaysa sa nauna. At kailangan niya ng operasyon. Huminto siya sandali, hinayaan ang mga salitang iyon na bumaon. Pagkatapos, sinabi niya ang pinakamasakit at pinakakabalintunaan sa lahat. Thea, ako lang ang makakagawa nito. Ang mga salita ni Rafael ay parang granada na sumabog sa nakabibinging katahimikan ng silid. Ako lang ang makakagawa nito. Sa isang iglap, ang lahat ng galit at pagtatanggol sa puso ni Althea ay gumuho at napalitan ito ng purong, nagyayelong takot. Ang unang pumasok sa isip niya ay isa itong panlilinlang. Isang napakalupit na paraan para makontrol siya, para itali siya sa sitwasyong hindi niya matatakasan. Baka kasinungalingan lang ang lahat. Ngunit nang tumingin siya kay Rafael, walang bahid ng panlilinlang sa mga mata nito. Ang nakita niya ay ang parehong takot na nararamdaman niya, na nakatago sa ilalim ng isang maskara ng propesyonal na determinasyon. At nang ibinaling niya ang kanyang tingin sa natutulog niyang anak, si Miguel, na may payapang mukha, ngunit may traidor na puso sa loob ng dibdib, alam niya na wala siyang pagpipilian. Ito ang mundo ni Rafael, hindi ang sa kanya. Ang mga batas dito ay iba. At sa mundong ito, siya ang hari. At siya, si Thea, ay isang pulubi na namamalimos para sa buhay ng kanyang anak. Dahan-dahan siyang tumango, isang maliit na paggalaw na tila kumuha ng lahat ng natitira niyang lakas. Ang pag-amin ng pagkatalo ay mapait sa kanyang dila. Gawin mo, bulong niya, ang boses ay basag. Gawin mo ang lahat para mailigtas siya. Ang tensyon sa mga balikat ni Rafael ay tila bahagyang nabawasan. Tumango rin ito, at sa isang iglap, ang lalaking dumurog sa puso niya ay naglaho. Ang kaharap niya ngayon ay si Ethe de Leon. Kailangan mong pumirma ng consent forms, sabi nito sa isang formal na tono. Ipapaschedule ko ang operasyon sa lalong madaling panahon. Every day counts. Lumapit ito sa isang maliit na mesa at nagsimulang magpaliwanag. Gumuhit siya ng diagram ng puso sa isang piraso ng papel, tinuturo ang mga depekto. Ipinapaliwanag ang mga salitang hindi maintindihan ni Thea, ventricular septal defect, pulmonary stenosis. Ang mga salita ay dumadaan lang sa kanyang tainga. Ang tanging naririnig niya ay ang mga panganib. High risk. Possible complications. Long recovery period. Habang nagsasalita si Rafael, napansin ni Thea ang mga kamay nito. Ang mga kamay na minsan ay humaplos sa kanyang mukha ng may pagmamahal ay ang parehong mga kamay na hahawak sa bukas na dibdib ng kanyang anak. Ang mga kamay na iyon ang magpapasya sa kapalaran ni Miguel. Napalunok siya, ang lalamunan niya ay tuyong-tuyo. Kailangan ko ng tubig, sabi niya ng halos pabulong. Sabay silang lumingon sa maliit na water dispenser sa sulok ng silid.
Sabay silang humakbang. Sabay nilang inabot ang iisang baso. At ang kanilang mga kamay ay nagdikit. Isang kuryente ang gumapang sa braso ni Thea. Isang kuryenteng pamilyar, ngunit ngayon ay may dalang osto. 8 taon. 8 taon mula noong huli nilang pagdampi. Agad niyang binawi ang kanyang kamay na para siyang napaso. Ganoon din si Rafael. Ang awkward na katahimikan na namagitan sa kanila ay mas mabigat pa kaysa sa anumang sigawan. Kumuha si Rafael ng ibang baso at iniabot ito sa kanya nang hindi tumitingin. Uminom si Thea, ang tubig ay malamig ngunit hindi nito kayang pawiin ang apoy ng takot sa kanyang dibdib. Matapos pumirma sa mga papeles na parang sarili niyang hatol, umalis si Rafael para ihanda ang lahat. Naiwan si Thea sa katahimikan ng silid, kasama lamang ang mahinang tunog ng paghinga ng kanyang mga anak. Kailangan niya ng isang tao. Kailangan niya ng kakampi. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang kinukuha ang luma niyang cellphone. Nagbabaka sakali siyang may signal na. At mayroon nga. Isang numero lang ang nasa isip niya. Ang numerong tinatawagan niya sa tuwing guguho na ang kanyang mundo. Hello, tita, sabi niya nang sagutin ang tawag, ang kanyang boses ay nanginginig. Anak. Diyos ko, nasaan ka? Nag-aalala ako sa inyo. Kumusta ang mga bata? Ang boses ni Tita Lorna sa kabilang linya ay isang mainit na yakap, isang pamilyar na kanlungan. Nagsimulang umiyak si Thea. Tita, ang mga bata ligtas sila. Pero si Miguel. Ikinuwento niya ang lahat. Ang baha, ang pagkakadala sa kanila sa San Felipe, at ang nakakatakot na balita tungkol sa puso ni Miguel. Diyos ko po, sigaw ni Tita Lorna. Kawawang apo ko. Huwag kang mag-alala, Thea, pupunta ako dyan. Hahanap tayo ng paraan. Tita, may isa pa, nag-aalang ang sabi ni Thea. Ang doktor na opera sa kanya di. Sino? Magaling ba siya? Huwag kang mag-alala sa bayad, anak, gagawa tayo ng paraan. Si Rafael po. Ang pangalang iyon ay nagpatahimik sa kabilang linya. Ang init sa boses ni Tita Lorna ay biglang naglaho, napalitan ng isang nagielong lamig. Ano, tanong nito, ang boses ay matalim. Siya. Paanong nangyari iyon? Hindi ko po alam, tita. Dito po siya nagtatrabaho. At sinabi niya na siya lang daw po ang makakagawa ng operasyon. Narinig ni Thea ang isang mahinang pagtikhim sa kabilang linya. Thea, makinig ka sa akin. Huwag kang magpapadala sa takot. Hindi kaya isa itong plano. Plano? Anong plano, tita? Isipin mo, anak. Pagkatapos ng 8 taon, bigla siyang lilitaw sa ganitong paraan. Na siya lang ang pag-asa ninyo. Masyadong perpekto. Masyadong planado. Ang mga salita ni Tita Lorna ay mga buto ng pagdududa, at ang isip ni Thea ay isang lupang mataba, pinataba ng 8 taon ng sakit at pag-iisa. Ang takot niya para sa kalusugan ni Miguel ay nagsimulang mahalinhan ng isang lumang takot, ang takot na muling malinlang. Huwag kang mag-alala, anak, sabi ni Tita Lorna, ang boses ay muling bumalik sa pagiging malambing, ngunit may bago ng talim sa ilalim nito. Pupunta ako dyan. Hindi kita pababayaan. Pero habang wala ako, mag-iingat ka sa kanya, anak. Baka gamitin niya ang mga bata laban sa'yo. Kinabukasan, ang hangin sa pediatric ward ay tila mas naging mabigat. Si Rafael, matapos ang isang gabing halos walang tulog sa pagrerepaso ng bawat anggulo ng kaso ni Miguel, ay naglalakad sa pasilyo ng may determinasyon. Ang takot ay nandoon pa rin, isang malamig na buhol sa kanyang sikmura, ngunit tinabunan na ito ng isang makapal na pader ng propesyonalismo. Ito na lang ang tanging paraan para malampasan niya ito. Tratuhin si Miguel hindi bilang anak, kundi bilang pasyente. Pasyente DSV, 734. Papalapit na siya sa silid nang bumukas ang pinto. Iniluwan nito si Althea, at sa likod nito, isang babaeng mas matanda, na ang mukha ay may bakas ng pag-aalala, ngunit ang mga mata ay matalas at mapanuri. Agad niyang naramdaman na ito na ang kinatatakutan niya. Rafael, sabi ni Thea, ang boses ay walang anumang emosyon. Si Tita Lorna ko. Ngumiti ang babae. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. De Leon, ikinagagalak kitang makilala. Ako ang nag-iisang pamilya ni Thea.
Salamat sa pag-aasikaso sa mga bata. Ang bawat salita ay magalang, ngunit para kay Rafael, ang mga ito ay parang maliliit na karayom. Ang diin sa salitang nag-iisang pamilya ay isang sampal na hindi niya magawang salagin. Walang anuman po. Trabaho ko lang, sagot niya, sinisikap na panatilihing formal ang tono. Narinig ko ang tungkol sa kalagayan ng apo kong si Miguel, patuloy ni Tita Lorna, ang kanyang tingin ay hindi bumibitaw sa kanya. At narinig ko rin na ikaw daw ang gagawa ng operasyon. Isang malaking responsibilidad. Alam ko po, maikling sagot ni Rafael. Ang pag-uusap ay awkward. Ang bawat salita ay tila may dalang ibang kahulugan. Habang si Rafael ay nakatingin kay Lorna, nakikita niya kung paano nakakapit si Thea sa braso nito, na para bang ito ang kanyang nag-iisang sangkalan. Ang Thea na kaharap niya ngayon ay hindi na ang Thea na nagpakita ng kaunting pag-asa kahapon. Ang babaeng kaharap niya ngayon ay muling nagtayo ng pader sa kanilang pagitan, at ang arkitekto ng pader na iyon ay ang babaeng nasa tabi nito. Sa buong araw, ang presensya ni Tita Lorna ay parang isang madilim na ulap. Lagi siyang nasa tabi ni Thea, bumubulong, humahaplos sa likod, nagbibigay ng mga tingin na puno ng kahulugan tuwing dadaan si Rafael. Sinusubukan ni Rafael na iwasan sila, na ituon ang pansin sa mga paghahanda, ngunit hindi niya maiwasan na marinig ang mga pira-pirasong pag-uusap. Tingnan mo siya, Thea, narinig niyang bulong ni Lorna habang nag-uusap si Rafael at isang nurse. Parang hari kong umasta. Ang mga lalaking ganyan, ang tingin sa mga tao ay mga bagay na pwede nilang kontrolin. Sa isa pang pagkakataon, nang lumapit si Rafael para tingnan ang AI ni Miguel, biglang tumayo si Lorna. Kailangan ba talaga yan, doktor? Tanong nito, ang boses ay matamis ngunit mapaghamon. Baka masaktan lang ang bata. Routine check lang po ito, sagot ni Rafael, pinipigilan ang sarili na mainis. Sa isang pagkakataon, habang naglalakad si Rafael sa pasilyo na may dalang isang tasa ng kape, biglang lumabas si Lorna mula sa silid. Nagkabanggaan sila. Natapon ang mainit na kape sa malinis niyang puting coat, nag-iwan ng isang malaking, kulay kapeng mansa. Ay, pasensya na, doktor, sabi ni Lorna, ang mukha ay nagpapakita ng pagkagulat, ngunit may isang panandaliang kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata. Hindi kita napansin. Masyado kasi akong nag-aalala. Okay lang po, sabi ni Rafael, kumuha ng tissue at pinunasan ang mansa. Ngunit alam niya na hindi iyon aksidente. Iyon ay isang mensahe. Isang maliit na pag-atake sa kanyang teritoryo. Hindi niya ito pinansin. Kailangan niyang maging mas mahusay kaysa dito. Para kay Miguel. Para kay Thea, kahit na kinamumuhian siya nito. Kinagabihan, pagod na pagod si Rafael. Nagpasya siyang umuwi muna sandali para maligo at magpalit ng damit bago ang nakatakdang operasyon kinabukasan. Habang naglalakad siya sa tahimik na pasilyo, nakita niya si Tita Lorna na nakatayo malapit sa vending machine. Nag-iisa. Ito na ang pagkakataon. Lumapit siya. Ma'am, sabi niya. Lumingon si Lorna, ang pagkagulat sa mukha nito ay halatang peke. Doctor. Pauwi ka na. Sandali lang. Babalik din ako. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Gusto ko lang pong malaman ninyo na gagawin ko ang lahat para maging matagumpay ang operasyon bukas. Ngumiti si Lorna, isang ngiting nakakakilabot. Lumapit ito sa kanya, ang boses ay halos isang bulong, ngunit puno ng lason. Alam ko ang mga tulad mo, doktor. Mga lalaking mayayaman at makapangyarihan. Akala ninyo, lahat ng bagay ay nabibili. Akala ninyo, lahat ay madadaan sa galing at salita. Itinaas nito ang kanyang tingin, mula sa sapatos ni Rafael hanggang sa kanyang mukha. Huwag mong isipin na maluloko mo kami. Walang masabi si Rafael. Ang direktang pag-atake ay nag-iwan sa kanya ng walang salita. Ang babaeng ito ay hindi lang nagdududa. Siya ang kaaway. At ginagawa niya ang lahat para lasonin ang isip ni Thea laban sa kanya. Tumalikod si Lorna at nagsimulang maglakad pabalik sa silid. Ngunit bago ito tuluyang makalayo, huminto ito at muling lumingon kay Rafael. At isa pa, doktor, dagdag nito, ang boses ay malamig na parang yelo. Huwag na huwag mong tatawaging apo ko ang anak ni Althea. Dahil wala kang karapatan. Ang araw ng operasyon ay dumating kasama ng isang malamig at kulay abong umaga,
na tila nakikiramay sa bigat ng nararamdaman ng lahat. Sa loob ng San Felipe Medical Center, ang hangin ay halos hindi magalaw, puno ng panalangin at hindi masambit na takot. Si Althea ay gising mula pa madaling araw, nakaupo sa tabi ng kama ni Miguel. Hindi niya binitawan ang maliit na kamay nito, hinahaplos ito, ibinubulong ang lahat ng pagmamahal at pangakong kaya niyang ibigay. Sa tabi niya, si Tita Lorna ay isang anino ng suporta, laging may dalang isang basong tubig o isang salita ng pag-alo. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, ang mga salita ni Tita Lorna mula pa kahapon ay umuukil-kil sa kanyang isipan, mga binhi ng pagdududa na nagsisimula ng mag-ugat. Nang dumating ang mga nurse para ihanda si Miguel, ang puso ni Thea ay tila dinudurog. Hinalikan niya ang kanyang anak, ang kanyang mga luha ay pumapatak sa walang malay na mukha nito. Maging matapang ka, anak ko, bulong niya. Maghihintay si mama sa'yo. Sa labas ng operating room, ang paghihintay ay isang uri ng pagpapahirap. Umupo si Thea at si Tita Lorna sa mga upuan sa waiting area. Bawat tiktak ng orasan sa dingding ay parang isang martilyo na pumupukpok sa kanyang sentido. Ang bawat anunsyo sa speaker ay nagpapatindig ng kanyang mga balahibo. Sa kabilang panig ng mga pintong iyon, si Rafael ay nasa ibang mundo. Pagpasok niya sa gihi, ang lahat ng personal na damdamin, ang takot, ang pag-aalinlangan, ang sakit ng nakaraan, ay iniwan niya sa labas. Dito, siya si Ise de Leon. Ang kanyang mga kamay ay kalmado. Ang kanyang isip ay matalas. Nakatuon lamang siya sa munting puso sa kanyang harapan, isang masalimuot na mapa na kailangan niyang ayusin. Ang mga oras ay lumipas na parang mga dekada. Para kay Thea, bawat minuto ay isang laban sa pagitan ng pag-asa at desperasyon. Nagdarasal siya, pagkatapos ay manginginig sa takot, pagkatapos ay muling magdarasal. Si Tita Lorna ay nanatiling tahimik sa kanyang tabi, ang kamay ay laging nasa kanyang balikat, isang tahimik ngunit matatag na presensya. Hanggang sa wakas, bumukas ang mga pinto ng operating room. Lumabas si Rafael. Mukha siyang pagod, ang pawis ay kumikinang sa kanyang noo sa ilalim ng matapang na ilaw ng pasilyo. May mga mansa ng dugo sa kanyang scrub suit. Agad na tumayo si Thea, ang kanyang puso ay tumitibok ng napakabilis na parang gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa isang sandaling iyon, hindi sila ang magkaaway na pinaghiwalay ng nakaraan. Sila ay dalawang magulang na nag-aalala para sa kanilang anak. Histable, sabi ni Rafael, ang kanyang boses ay pagod ngunit matatag. The surgery was successful. Isang malakas na hininga ng ginhawa ang kumawala kay Thea. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina, at kung hindi dahil sa mabilis na pag-alalay ni Tita Lorna, maaaring bumagsak na siya sa sahig. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay malayang dumaloy. Salamat sa Diyos, hikbi niya. Tumingin siya kay Rafael, at sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 8 taon, ang nakita niya sa kanyang mga mata ay hindi galit o sakit, kundi purong pasasalamat. Salamat, Raf, bulong niya, ang kanyang boses ay basag. Salamat. Tumango lang si Rafael, isang maliit na pagkilala sa kanyang pasasalamat. May gusto siyang sabihin, ngunit hindi ito ang tamang oras. Kinagabihan, habang si Miguel ay mahimbing na natutulog sa recovery room at si Tita Lorna ay bumaba sandali para bumili ng pagkain, naiwan sina Thea at Rafael na mag-isa sa labas ng silid. Nakaupo sila sa magkabilang dulo ng isang mahabang bench, ang distansya sa pagitan nila ay puno ng mga hindi sinasabing salita. Ang pasasalamat ni Thea ay nagbigay daan sa isang sandali ng kahinaan. Ang pader na itinayo niya sa kanilang paligid ay nagkaroon ng maliit na bitak. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan, sabi niya, nakatingin sa sahig. Huwag mo akong pasalamatan, sagot ni Rafael. Ginawa ko lang kung ano ang tama. Katahimikan. Thea, sabi ni Rafael, ang kanyang boses ay mas mahina ngayon, mas personal. May gusto akong itanong. Matagal na. Tumingin si Thea sa kanya, naghihintay. Noong mga unang linggo matapos akong umalis papuntang Maynila nagpadala ako ng sulat sa iyo. Isang mahabang sulat. Tumingin siya sa mga mata ni Thea. Bakit hindi mo sinagot? Napakunot ang noo ni Thea. Ang tanong ay ganap na hindi niya inaasahan. Bumalik ang pag-iingat sa kanyang mga mata. Anong sulat? Nakita ni Rafael ang pagkalito sa mukha ni Thea, at naisip niya na baka ito na ang simula ng pag-unawa.
Ang sulat kung saan humingi ako ng tawad. Kung saan sinabi ko na nagsisisi ako at gusto kong bumalik. Gusto kong ayusin natin ang lahat. Desperasyon ang gumuhit sa kanyang boses. Thea, naghintay ako. Bawat araw. Pero wala akong natanggap na sagot mula sa iyo. Natigilan si Thea. Sulat. Paghingi ng tawad. Pagbabalik. Ang sinasabi ni Rafael ay kabaligtaran ng lahat ng pinaniwalaan niya sa loob ng 8 taon. Ito ba ay isa na namang laro? Isang paraan para paguluhin ang kanyang isipan. Wala akong natanggap na sulat, sabi niya, ang kanyang boses ay matigas, puno ng pagdududa. Impossible, git ni Rafael. Ipinadala ko. Anong sulat ang pinagsasabi ninyo? Isang boses ang pumutol sa kanilang pag-uusap. Nakatayo sa dulo ng pasilyo si Tita Lorna, may dalang isang paper bag ng pagkain. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng inosenteng pag-usisa, habang lumalapit ito sa kanila. Anong sulat, Raf? Tanong ni Tita Lorna, ang kanyang mga mata ay lumilipat mula kay Rafael patungo kay Thea. Bago pa man makasagot si Rafael, umiti ng mapait si Tita Lorna. Itinuon niya ang kanyang mga salita kay Thea, ngunit ang tingin niya ay isang patalim na nakatarak kay Rafael. Baka ang tinutukoy niya ay yung sulat kung saan sinabi niyang tapos na kayo at may iba na siyang pinagkakaabalahan sa Maynila. Ang mga salita ay parang isang malakas na sampal sa mukha ni Thea. Napatingin siya kay Rafael, ang katiting na pag-asa at pasasalamat na naramdaman niya kanina ay naglahong parang bula. Napalitan ito ng isang mas matinding sakit, ang sakit ng pagkakanulo na inulit. Ito pala ang laro. Itinanggi niya ang sulat ng pag-abandona para palabasin na si Thea ang may kasalanan. Hindi, mabilis na tanggi ni Rafael na pagtanto ang pinsalang ginawa ng mga salita ni Lorna. Hindi iyon ang sinabi ko. Thea, maniwala ka sa akin. Ngunit huli na ang lahat. Tumingin si Thea sa kanya, ang mga mata ay muling naging malamig at walang buhay, puno ng panibagong sugat na idinulot ng lalaking nasa harap niya. Tumayo siya at lumapit sa kanyang tita. Ang bitak sa pader ay nagsara na, at ngayon ay mas makapal at mas matibay pa kaysa dati. Natigilan si Rafael, ang mga salita ay tila ninakaw mula sa kanyang bibig. Ang bilis ng pangyayari, ang paraan kung paano binaluktot ni Lorna ang katotohanan sa isang iglap, ay nag-iwan sa kanya na parang isang hangal. Tinitigan niya si Lorna, na ngayon ay abala sa pag-alo kay Thea, hinahaplos ang likod nito na parabang siya ang biktima. Ang perpektong pagganap ng isang nag-aalalang tiyahin. Hindi iyan totoo, Thea, ulit ni Rafael, ang kanyang boses ay tumaas, puno ng desperasyon. Hindi ko alam kung saan niya nakuha iyan. Ang isinulat ko. Tumigil ka na, Rafael, putol ni Thea, hindi man lang tumitingin sa kanya. Ang kanyang boses ay pagod at walang buhay. Ang pasasalamat na naroon kanina ay ganap ng naglaho, napalitan ng isang pamilyar na bigat ng pagkabigo. Huwag mo nang dagdagan. Pagod na ako. Pero Thea, nakikinig ka ba? Nagsisinungaling siya, giit ni Rafael, itinuturo si Lorna. Sa wakas, humarap si Thea. Ngunit ang mga mata nito ay walang anumang emosyon. At bakit naman siya magsisinungaling? Siya ang kasama ko sa loob ng 8 taon. Siya ang tumulong sa akin na buuin ang sarili ko habang ikaw ay abala sa pagbuo ng pangalan mo. Ang bawat salita ay isang sampal. Isang paalala ng kanyang pagkukulang. Umalis ka na, sabi ni Thea. Sapat na ang ginawa mo para sa amin. Babayaran na lang namin ang lahat ng gasto sa ospital. Ang mga salitang babayaran na lang ay ang huling patak. Tila isinusumbat nito na ang tanging halaga niya sa kanila ay ang kanyang propesyon. Isang serbisyong may katumbas na presyo. Walang nagawa si Rafael kundi tumalikod. Ang tagumpay sa operating room ay naging abo sa kanyang bibig. Habang naglalakad siya palayo sa pasilyo, narinig niya ang mahinang boses ni Lorna, hayaan mo na siya, anak. Ang mahalaga, ligtas si Miguel. Iyon lang ang isipin natin. Ang lason ay naikalat na. At epektibo ito. Bumalik si Rafael sa kanyang opisina, ang pinto ay isinara niya ng malakas. Sinuntok niya ang kanyang mesa, isang bihirang pagsabog ng galit na ikinagulat maging ng sarili niya. Paano? Paano nagawang baliktarin ni Lorna ang lahat? Ang babaeng iyon ay hindi lang basta nag-aalala. Siya ay isang ahas,
at matagal na niyang nilalason ang isip ni Thea. Ang tanong ay hindi na kung paano. Ang tanong ay bakit. Naupo siya, pilit na pinapakalma ang sarili. Kailangan niyang mag-isip. Hindi siya maaaring magpadala sa galit. Hindi iyon ang paraan para manalo. Ang tanging paraan ay ang katotohanan. Tinawagan niya si Belle. Raph? Kumusta? Narinig ko ang balita. Congratulations, masayang bati ni Belle. The surgery was successful. The patient is stable, sagot ni Rafael. Ang boses ay parang sa isang robot. Pero ang pamilya, Belle. I'm losing them. Ikinuwento niya ang lahat, ang pag-uusap tungkol sa sulat, ang biglang pagsulpot ni Lorna, ang kasinungalingan nito. Hindi ko maintindihan, Belle, sabi ni Rafael, ang frustrasyon ay hindi na maitago sa kanyang boses. Bakit niya gagawin iyon? Ano ang makukuha niya sa pagsira sa amin? Hindi ko alam, Raph, sagot ni Belle, ang kanyang boses ay seryoso na ngayon. Pero base sa kwento mo, malalim ang galit niya sa iyo. O sa mga tulad mo. Kailangan mong mag-ingat. Kung nagawa niyang magsinungaling ng ganoon kabilis, ibig sabihin, sanay na siya. At ibig sabihin, may mas malalim pang dahilan. Tama si Belle. Hindi ito isang simpleng kasinungalingan. Ito ay isang plano na matagal nang inihanda. Anong gagawin mo? Tanong ni Belle. Kailangan kong patunayan, sabi ni Rafael, ang determinasyon ay nagsisimulang pumalit sa kanyang galit. Kailangan kong patunayan na nagsasabi ako ng totoo. Pagkatapos ng tawag, hinalughob niya ang kanyang opisina. Mga lumang kahon. Mga lumang file. Hanggang sa nakita niya ang isang luma at maalikabok na external hard drive. Isinaksak niya ito sa kanyang laptop, ang puso niya ay kumakabog sa pag-asa. Dito niya itinatago ang mga backup ng lahat ng kanyang mga file mula sa lumang computer niya. Nag-type siya sa search bar. Thea. Sulat. Para kay Thea. At doon, sa isang lumang folder na may petsang 8 taon na ang nakalipas, may isang dokumento. Binuksan niya ito. Ang mga salita ay bumuhos sa screen, isang multo mula sa nakaraan. Ang kanyang sariling mga salita. Ang kanyang sariling sakit. Thea, mahal ko. Patawarin mo ako. Alam kong nasaktan kita. Alam kong iniwan kita sa ere. Naging duwag ako. Natakot ako sa lahat ng bagay, sa responsibilidad, sa posibilidad na maging katulad ng mga magulang ko. Pero sa bawat araw na lumilipas dito sa Maynila, mas lalo kong nare-realize na ang tunay kong kinatatakutan ay ang mabuhay ng wala ka. Isang malaking pagkakamali ang lahat ng ito. Gusto kong umuwi. Gusto kong ayusin natin ito. Mahal na mahal kita. Please, kausapin mo ako. Tinitigan niya ang screen, ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Ito ang katotohanan. Ito ang pusong inilatag niya 8 taon na ang nakalipas. Isang pusong hindi kailanman nakarating sa kanyang dapat patunguhan. Saan napunta ang orihinal na sulat? Sino ang humarang dito? Ang sagot ay malinaw na parang sikat ng araw. Isang babaeng may matamis na ngiti at matalas na mga mata. Isinara ni Rafael ang laptop. Mayroon na siyang pruweba. Hindi ito kasing tigas ng isang fit test, ngunit ito ang kanyang katotohanan. Ngunit paano niya ito ipipresenta kay Thea? Sa estado nito ngayon, ang anumang salita o papel mula sa kanya ay ituturing nitong isa na namang kasinungalingan. Hindi. Kailangan niya ng mas matibay. Kailangan niyang malaman kung ano pa ang mga itinatago ng babaeng iyon. Kinabukasan, habang nasa ospital, sinubukan niyang lapitan si Thea. Ngunit bago pa man siya makalapit, hinarangan na siya ni Lorna. Doktor, kailangan ba ng anak ko ng isa pang check-up? Tanong nito, ang boses ay puno ng sarkasmo. O baka naman ang nanay niya ang gusto mong kausapin? Tumingin si Rafael sa kanya, ang kanyang mga mata ay malamig na ngayon, hindi na nagpapakita ng anumang frustrasyon. Gusto ko lang malaman kung may kailangan sila. Wala, mabilis na sagot ni Lorna. Ako na ang bahala sa kanila. Gaya ng ginawa ko sa nakalipas na 8 taon. Sa sandaling iyon, alam ni Rafael na hindi niya kayang labanan ito ng mag-isa. Ang laban na ito ay hindi na lang sa pagitan niya at ni Thea. Ito ay laban sa isang kaaway na matagal nang naghahanda para sa digmaang ito. At kailangan niya ng sarili niyang mga sandata.
Ang mga sumunod na araw ay isang malabong pagdaan ng oras para kay Althea. Ang kanyang mundo ay lumiliit, umiikot na lamang sa apat na sulok ng silid sa ospital. Ang kanyang atensyon ay nahahati sa tatlo, sa paggaling ni Miguel, sa pag-aalaga kina Mateo at Marco na nalilito sa bagong kapaligiran, at sa mga bulong ng kanyang tita Lorna. Ang mga bulong na iyon, sa simula, ay mga salita ng pag-alo. Ngunit habang tumatagal, ang mga ito ay nagiging maliliit na patak ng lason na unti-unting kumakalat sa kanyang isipan. Tingnan mo, anak, sabi ni Lorna isang hapon, habang pinagmamasdan nila si Rafael na kausap ang isang hospital administrator sa labas ng silid. Hindi mo ba napapansin? Ang mga kilos niya, ang mga tingin niya. Hindi iyan tingin ng isang nagsisising ama. Iyan ay tingin ng isang negosyante na tinitingnan ang isang bagong ari-arian. Sinusubukan ni Thea na huwag pansinin na ituon ang isip sa pag-aalaga sa kanyang mga anak. Ngunit ang mga salita ay tumatagos, nag-iiwan ng maliliit na sugat sa kanyang pagod ng puso. Isang gabi, habang natutulog na ang mga bata, pumasok si Tita Lorna sa silid, ang mukha ay balisa. Thea, anak, may nakita ako, sabi nito, ang boses ay nanginginig na parabang nagdadala ito ng isang napakasamang balita. Ano po iyon, tita? Tanong ni Thea, ang puso niya ay agad na kumabog. Maingat na inilabas ni Lorna ang isang nakatuping papel mula sa kanyang bulsa. Ito ay isang piraso ng letterhead ng isang kilalang law firm sa Maynila. Kaunti lang ang nakasulat dito, mga nota na mukhang minadaling isinulat. Ngunit ang mga salitang nababasa ni Thea ay sapat na para manlamig ang kanyang buong katawan. Custody agreement. Sole parental rights. Financial capacity. Mother's unstable living condition. Nakita ko yan sa mesa ng isang nurse, bulong ni Lorna, ang mga mata ay puno ng awa. Naiwan yata ni A.C. De Leon. De anak, totoo nga ang kinatatakutan ko. Tinitigan ni Thea ang papel. Ang bawat salita ay isang pako na ibinabaon sa kanyang puso. Custody. Sole parental rights. Unstable living condition. Iyon siya. Isang ina na walang matatag na tirahan, walang kakayahang pinansyal. Isang madaling talunin sa anumang korte. Sinasabi ko na nga ba, hikbi ni Lorna, niyayakap si Thea. Gagamitin niya ang lahat laban sa iyo. Ginamit niya ang operasyon para magmukha siyang bayani. At ngayon, habang utang na loob mo sa kanya ang buhay ni Miguel, kukunin niya silang lahat mula sa iyo. Ang lahat ng natitirang lakas ni Thea ay gumuho. Ang takot na ito, ang pinakamalalim at pinakamadilim niyang takot, ay nagkatotoo. Ang lalaking umabandona sa kanila noon ay babalik hindi para ayusin ang lahat, kundi para kunin ang tanging yaman na mayroon siya. Ang kanyang mga anak. Naalala niya ang lahat ng babala ni Tita Lorna sa loob ng 8 taon. Huwag kang magtitiwala sa mga lalaking ganyan, Thea. Ang tingin lang nila sa atin ay mga laruan. Kapag nakuha na nila ang gusto nila, itatapon ka lang nila. Lahat ay totoo. Ang kanyang tita, ang tanging taong hindi siya iniwan, ang siyang nagsasabi ng katotohanan. Kinabukasan, lumapit si Rafael. Ang mukha nito ay seryoso, may dala itong mga papeles. Para kay Thea, ang mga papeles na iyon ay ang kanyang hatol. Thea, kailangan nating pag-usapan ang discharge plan ni Miguel, simula ni Rafael. At ang mga susunod na hakbang para sa mga bata. Walang mga bata, puto ni Thea. Ang kanyang boses ay malamig at matalim na parang yelo. Tumayo siya, hinarap ito, ang kanyang katawan ay nanginginig sa pinaghalong galit at takot. Sila ay mga anak ko. Nagulat si Rafael sa biglaang pagbabago. Thea, anong nangyayari? Huwag ka nang magkunwari, Rafael, sigaw ni Thea, ang kanyang boses ay umalingaw sa pasilyo. Ilang nurse at pasyente ang napalingon. Alam ko na. Alam ko na ang plano mo. Anong plano? Tanong ni Rafael, litong-lito. Ang kunin sila sa akin, sagot ni Thea, ang mga luha ay nagsimulang tumulo mula sa kanyang mga mata. Ginamit mo ang operasyon, ginamit mo ang pagiging doktor mo, para lang makuha mo sila. Pero hindi ako papayag, Rafael. Naririnig mo ba ako? Hinding-hindi mo sila makukuha. Akin lang sila. Sinubukan ni Rafael na lumapit, nahawakan siya, ngunit umatras si Thea na parabang apoy ito. Huwag. Huwag mo akong hahawakan. Manloloko. Traitor.
Ang bawat salita ay tumatago sa puso ni Rafael. Ito na iyon. Ang pinakamababang punto. Nawala na si Thea sa kanya, ganap na nalaso ng mga kasinungalingan. Tumalikod si Thea, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa pag-iyak. Pumasok siya sa silid at isinara ang pinto, iniwan si Rafael na nakatayo sa pasilyo, mag-isa at talunan. Sa loob ng silid, niyakap niya si Tita Lorna. Tama po kayo, tita. Tama po kayo sa lahat. Dede, tahan na, anak, sabi ni Lorna, hinahaplos ang kanyang buhok. Ang kanyang mukha ay isang perpektong larawan ng pag-aalala, ngunit sa kanyang mga mata, isang malamig at matagumpay na kislap ang makikita. Kailangan nating umalis dito, tita, hikbi ni Thea, ang kanyang mukha ay nakasubsob sa balikat ng kanyang tiyahin. Sa oras na makalabas si Miguel, kailangan nating umalis. Kailangan kong ilayo ang mga anak ko sa kanya. Bago niya kami tuluyang sirain. Nakatayo si Rafael sa pasilyo, ang mga masasakit na salita ni Thea ay umuugong pa rin sa kanyang tainga. Manloloko. Traitor. Ang pinto ng silid, na ngayon ay sarado, ay parang isang pader na hindi na niya kayang tibagin. Naramdaman niya ang mga tingin ng mga nurse at ng ilang taong dumaraan, mga tinging puno ng awa at pag-usisa. Sa isang iglap, siya, ang kinikilalang A.C. De Leon, ay naging sentro ng isang iskandalo. Ngunit ang kahihiyan ay mabilis na napalitan ng isang malamig na determinasyon. Sapat na. Sapat na ang pagtanggap ng mga akusasyon. Sapat na ang panonood habang ang babaeng mahal niya at ang kanyang mga anak ay lalong inilalayo sa kanya ng laso ni Lorna. Ang pag-ibig ay hindi lang pagpaparaya. Minsan, ito ay pakikipaglaban. Tumalikod siya, hindi na muling lumingon sa saradong pinto. Naglakad siya ng mabilis, ang kanyang mga hakbang ay may bagong layunin. Dumiretso siya sa opisina ni Belle. Naabutan niya itong nagkakape. Nang makita siya nito, ang ngiti nito ay agad na nawala. Raph? Narinig ko ang sigawan. Anong nangyari? She thinks I'm trying to take the kids away from her, sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Lorna fed her lie about me hiring a lawyer for custody battle. Napailing si Belle. That woman is evil. Anong gagawin mo ngayon? Paano mo siya lalabanan kung ayaw ka na niyang pakinggan? Hindi na salita ang kailangan dito, Belle, sabi ni Rafael, umupo sa silya sa tapat niya. Kailangan ko ng katotohanan. At kailangan ko ng tulong mo. Tumingin siya sa kanyang matalik na kaibigan. May kilala ka bang private investigator? Yung magaling at mapagkakatiwalaan. Hindi nagtanong si Belle. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata ni Raph. Tumango lang ito. Mayroon. Kaibigan ng kapatid ko. Ano ang ipapahanap mo? Lahat, sagot ni Rafael. Gusto kong malaman ang lahat tungkol kay Lorna Reyes. Ang nakaraan niya, ang mga koneksyon niya, ang pinagkakakitaan niya. Lahat ng buto sa kanyang aparador. At may isa pa. Huminga siya ng malalim. Kailangan kong mahanap ang kartero sa lumang address ni Thea sa Laguna. Ang kartero 8 taon na ang nakalipas. Kailangan kong malaman kung ano ang nangyari sa sulat ko. Tumango si Belle, kinuha ang kanyang cellphone. I understand. Kung mahal mo siya, Raph, patunayan mo. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng lakas kay Rafael. Patunayan mo. Sa sumunod na mga araw, isang bagong uri ng laban ang nagsimula. Sa umaga, si Rafael ay ang propesyonal na doktor, sinusuri ang paggaling ni Miguel ng may distansya, nagbibigay ng mga update kina Thea at Lorna sa isang formal at walang emosyon na paraan. Tinitiis niya ang mga matatalim na tingin ni Lorna at ang nagielong katahimikan ni Thea. Ngunit sa gabi, siya ay nagiging isang investigador. Walang tulog, kausap niya sa telepono si Marco, ang AI na inirekomenda ni Belle. Ibinigay niya ang lahat ng impormasyon na alam niya. Isang gabi, pagod mula sa maghapong tungkulin, pumasok siya sa silid ni Miguel. Gising na ang bata, ngunit mahina pa. Sina Mateo at Marco ay natutulog na sa katabing kama. Si Thea ay nasa banyo. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng ilang araw na nagkaroon siya ng pagkakataong makalapit sa kanyang anak nang walang mga matang mapanghusga. Umupo siya sa tabi ng kama. Ngumiti siya kay Miguel. Hi, champ, bulong niya.
Tumingin sa kanya si Miguel, ang mga mata nito ay malaki at mausisa, katulad ng mga mata ni Thea. Ikaw po yung doktor, tanong ni Miguel, ang boses ay mahina at parang sa isang anghel. Tumango si Rafael, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ako nga. Pero pwede mo akong tawaging Tito Raf. Ang salitang itito ay parang dayuhan sa kanyang dila, ngunit ito ang pinakaligtas na salita na maaari niyang gamitin. Salamat po, sabi ulit ng bata. Sabi ni Mama, inayos niyo daw po yung puso ko. Ang simpleng pasasalamat na iyon, mula sa kanyang sariling anak, ay tumama kay Rafael ng mas malakas kaysa sa anumang akusasyon. Isang mainit na pakiramdam ang gumapang sa kanyang dibdib. Inabot niya ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang buhok ng bata. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagod, lahat ng sakit, ay tila naglaho. Magpagaling ka, okay, sabi ni Rafael, ang kanyang boses ay naging malambing. Nangako ako sa sarili ko na bubuin ko ang pamilya ninyo. Hindi niya alam kung para kanino ang pangakong iyon, kung para sa bata, o para sa sarili niya. Bumukas ang pinto ng banyo. Lumabas si Thea. Nakita niya ang eksena, si Rafael na nakaupo sa tabi ng kanilang anak, ang kamay nito ay nasa buhok ni Miguel. Agad na nagbago ang kanyang mukha. Ang lambot ay napalitan ng pag-iingat. Mabilis na tumayo si Rafael, ibinabalik ang pader sa kanilang pagitan. Tinitingnan ko lang ang vital signs niya, sabi niya sa isang formal na tono. Maganda ang recovery niya. Baka sa loob ng ilang araw ay pwede na siyang i-discharge. Tumango lang si Thea, hindi nagsasalita. Ang mensahe ay malinaw. Ang sandali ay tapos na. Tumalikod na si Rafael para umalis nang biglang mag-ring ang kanyang cellphone. Isang hindi pamilyar na numero. Nag-excuse siya at lumabas sa pasilyo para sagutin ito. Hello? Si Ise De Leon po ba ito? Tanong ng isang boses ng lalaki. Si Marco po ito, yung investigator. Agad na naging alerto si Rafael. Yes, Marco. May nahanap ka na ba? Dolph. May pag-aalinlangan sa boses ni Marco. Medyo mahirap pero may nahanap ako. Ang tita ni Althea may itinatago siyang malaking sekreto. Napahawak ng mahigpit si Rafael sa kanyang cellphone. Anong sekreto? Dosi, base sa mga record na nakuha ko, si Lorna Reyes hindi lang pala siya basta iniwan ng isang mayamang lalaki noon, gaya ng kwento niya. Huminga ng malalim si Marco. Nasangkot siya sa isang kaso ng estafa. Taga-isang kilalang pamilya ang lalaki. Mukhang sinubukan niyang habulin ang pera ng pamilya, pero nabuking siya. Walang opisyal na kaso dahil inayos ng pamilya para iwasan ang iskandalo, pero pinablacklist siya. Pinalayas siya sa Maynila at bumalik sa Laguna nang walang-wala at may dalang malaking galit sa mga mayayaman at makapangyarihan. Natigilan si Rafael. Ang lahat ay nagsimulang magkaroon ng saysay. Ang galit ni Lorna ay hindi lang dahil sa isang simpleng kabiguan sa pag-ibig. Ito ay galit na nag-ugat sa kahihiyan at pagkasakim. Ginamit niya ang kanyang sariling kwento para gawing biktima ang sarili at para lasonin ang isip ni Thea. May isa pa, Dosi, sabi ni Marco. Ano iyon? Yung kartero. Nahanap ko na siya. Matanda na at nasa Bicol na ngayon. Noong una, ayaw niyang magsalita. Natatakot. Pero nang sinabi ko na may kinalaman ito sa pamilya De Leon, umamin din siya. Huminga ng malalim si Rafael, pinipigilan ang kanyang paghinga. Dosi, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay seryoso. Ang sulat mo natanggap ni Lorna Reyes. Hindi niya ibinigay kay Althea. Binigyan niya ang kartero ng pera para sabihin na walang sulat na dumating. Sa sandaling iyon, ang buong mundo ni Rafael ay tila gumuho at muling nabuo. Ang 8 taon ng sakit. Ang 8 taon ng pagkalito. Ang 8 taon ng mga tanong na walang sagot. Lahat ay dahil sa isang kasinungalingan. Isang napakalaking kasinungalingan. Marco, sabi ni Rafael, ang kanyang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at kaluwagan. Kailangan kong makausap ang karterong iyan. Kung kinakailangan, dalhin mo siya dito sa Maynila. Ako ang bahala sa lahat. Masusunod, Doth. Ibinaba ni Rafael ang telepono. Napasandal siya sa pader, ang kanyang mga tuhod ay tila ng hina. Ang katotohanan. Hawak na niya ang katotohanan.
Hindi na ito isang laban ng salita laban sa salita. Mayroon na siyang armas. Tumingin siya sa saradong pinto ng silid ni Miguel. Sa likod ng pintong iyon ay ang babaeng mahal niya na nabubuhay sa isang kasinungalingan. At sa likod ng pintong iyon ay ang babaeng sumira sa kanilang buhay. Ang huling paghaharap ay malapit na. Ang araw ng pag-discharge ni Miguel ay dumating. Para kay Thea, ito dapat ay isang masayang araw, ang simula ng kanilang pag-alis at pagtakas. Ngunit sa halip, isang mabigat na kaba ang bumalot sa kanya. Habang inaayos niya ang mga gamit ng mga bata sa isang bag, ang kanyang mga kilos ay mabagal at walang sigla. Ang plano ay umalis agad, dumiretso sa terminal ng bus, at maglaho na parang bula bago pa man makakilo si Rafael at ang kanyang mga abogado. Anak, bilisan mo na riyan, sabi ni Tita Lorna, ang kanyang boses ay may bahid ng pagkainip. Baka maabutan pa tayo ng traffic. Tumango lang si Thea. Habang isinasara niya ang bag, bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si Rafael. Ngunit hindi ito ang Rafael na nakita nila sa mga nakaraang araw. Wala na ang formal at malamig na de Leon. Wala na rin ang desperadong lalaki na sumisigaw sa pasilyo. Ang Rafael na nakatayo sa harap nila ngayon ay may isang nakakakilabot na kalmadong ekspresyon. Ang kanyang mga mata ay nakatuon, hindi kay Thea, kundi kay Lorna. Bago kayo umalis, sabi ni Rafael, ang kanyang boses ay mababa at kontrolado, may isang tao lang akong gustong ipakilala sa inyo. Sumenyas siya sa labas. Mula sa likod niya, isang matandang lalaki na may suot na kupas na sombrero ang pumasok sa silid. Ang kanyang mga balikat ay hukot at ang kanyang mga mata ay umiiwas sa tingin. Napakunot ang noo ni Thea. Sino siya? Ngunit hindi si Rafael ang sumagot. Si Lorna, na kanina lang ay nagmamadali, ay biglang nanigas sa kanyang kinatatayuan. Ang kulay ay unti-unting nawala sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla at takot. Nakilala niya ang lalaki. Mang Berto, bulong ni Lorna, ang pangalan ay halos hindi marinig. Magandang araw po, Maam Lorna, sabi ng matanda, yumuyuko, hindi makatingin ng diretsyo. Hindi ko maintindihan, sabi ni Thea, lumilipat ang tingin mula sa kanyang tita patungo kay Rafael. Raf, anong ibig sabihin nito? Hindi pinansin ni Rafael si Thea. Patuloy ang kanyang titig kay Lorna, na ngayon ay nagsisimula ng mamutla. Thea, sabi ni Rafael, sa wakas ay ibinaling ang tingin sa kanya. Naaalala mo ba ang sinabi ko tungkol sa sulat? Ang sulat na ipinadala ko 8 taon na ang nakalipas. Tumango si Thea, ang kanyang puso ay nagsisimulang kumabog ng mabilis. Si Mang Berto ang kartero sa lugar natin noon, patuloy ni Rafael. Gusto kong marinig mo mula mismo sa kanya kung kaninong mga kamay niya iniabot ang sulat na iyon. Lahat ng mata ay napunta sa matandang kartero. Si Mang Berto ay nanginginig, pinagpapawisan sa malamig na silid. Maam Lorna, simula niya, ang kanyang boses ay garalgal. Patawarin niyo po ako. Noon po, may pinadala pong sulat si Sir Rafael para kay Maam Thea. Pero tumingin siya kay Lorna, ang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Pero inabutan niyo po ako ng pera. Sinabi niyo po na huwag ko nang ibigay kay Maam Thea. Nasabihin ko na lang po na wala akong natanggap. Kailangan ko lang po ng pera noon para sa gamot ng asawa ko. Patawad po. Ang bawat salita ni Mang Berto ay parang isang dagundong ng kulog sa loob ng tahimik na silid. Nanigas si Thea. Ang kanyang isip ay tumangging tanggapin ang kanyang naririnig. Tumingin siya sa kanyang tita, naghahanap ng pagtanggi, ng paliwanag, ng kahit anong magsasabi na hindi totoo ang lahat. Tita. Ngunit ang mukha ni Lorna ay hindi na mukha ng isang biktima. Ito ay mukha ng isang taong nahuli. Ang kanyang pag-arte ay gumuho. Sinungaling, sigaw ni Lorna, itinuturo si Mang Berto. Binayaran mo siya para sabihin yan, hindi ba, Rafael? Para sirain ako. Para makuha mo si Thea. Hindi na ito tungkol sa sulat, Lorna, sabi ni Rafael, ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Inilabas niya ang kanyang cellphone. Pinindot niya ang isang buton. Isang recording ang umalinggaw sa silid. Boses ni Marco, ang investigator. Kaso ng estafa, sinubukang habulin ang pera ng pamilya, pina-blacklist, pinalaya sa Maynila ng walang-wala at may dalang malaking galiti. Ang bawat detalye ng madilim na nakaraan ni Lorna ay ipinarinig sa silid.
Ano yan? Tanong ni Thea, ang kanyang boses ay isang bulong. Tita, ano ang sinasabi niya? Sa wakas, sumabog si Lorna. Ang maskara ng pagiging isang mapagmahal na tiyahin ay ganap na gumuho, at ang lumabas ay isang babaeng puno ng galit at pait. Totoo, sigaw niya, ang kanyang mukha ay nababaluktot sa galit, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Totoo lahat. Tinago ko ang sulat. Siniraan ko siya. Dahil ayokong matulad ka sa akin. Ayokong maging isang hangal na nagtitiwala sa mga lalaking tulad niya, mayayaman, makapangyarihan, na kapag nakuha na ang gusto ay itatapon ka na lang na parang basura. Lumapit siya kay Thea, hinawakan ito sa mga braso. Ginawa ko lang yun para protektahan ka. Para sa'yo ang lahat ng ito, Thea. Sa atin. Napaurong si Thea, nanginginig. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang Tita Lorna na kanyang kilala. Ito ay isang estranghero. Isang estrangherong binuo ang kanyang buhay sa isang pundasyon ng mga kasinungalingan. Tumingin siya kay Rafael, ang mga mata ay puno ng kalituhan at sakit. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang tita, ang babaeng pinagkatiwalaan niya ng buong puso. Ang pader na itinayo sa paligid niya sa loob ng 8 taon ay hindi para protektahan siya. Ito ay isang kulungan. At ang kanyang tita ang bantay. Ang pagsabog ni Lorna ay nag-iwan ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga salita nito, na puno ng galit at pait, ay nanatiling nakabitin sa hangin. Tinitigan ni Thea ang kanyang tiyahin, at sa isang iglap, ang 8 taon ng kanyang buhay ay dumaan sa harap ng kanyang mga mata, isang pelikulang binuo sa mga kasinungalingan. Ang bawat payo, bawat babala, bawat yakap ng pag-alo, lahat ay nabahira na ngayon ng laso ng panlilinlang. Ang sakit ay napakalalim, na para bang ang mismong pundasyon ng kanyang pagkatao ay gumuho. Bakit? Bulong ni Thea, ang kanyang boses ay basag, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa purong sakit. Tita, bakit? Para sa'yo, giit ulit ni Lorna, ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa na ngayon, sinusubukang bawiin ang kontrol. Hindi mo naiintindihan, Thea. Ganito sila. Gagamitin ka lang niya. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, hindi na naniwala si Thea. Tumingin siya sa mga mata ng kanyang tita at ang nakita niya ay hindi pagmamahal o pag-aalala. Ang nakita niya ay ang refleksyon ng sariling kabiguan at kapaitan nito. Ginamit siya ni Lorna para muling isulat ang sarili nitong malungkot na kwento, na ginagawa si Thea bilang bida na hindi magkakamali tulad niya. Isang bagong lakas ang nagsimulang umusbong sa loob ni Thea. Isang lakas na ipinanganak mula sa pagkawasak. Dahan-dahan niyang inalis ang mga kamay ni Lorna sa kanyang braso. Hindi, tita, sabi niya, ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag, walang bahid ng pag-aalinlangan. Hindi ninyo ito ginawa para sa akin. Ginawa ninyo ito para sa sarili ninyo. Bawat salita ay tila isang suntok kay Lorna. Pinalaki ninyo ako sa takot, patuloy ni Thea, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Pinalaki ninyo ako sa paniniwalang hindi ako karapat-dapat mahalin, na lahat ng lalaki ay sasaktan ako, na ang tanging ligtas na lugar ay sa tabi ninyo. Inilagay ninyo ako sa isang hawla, tita. At sinabi ninyo sa akin na ito ay para sa aking proteksyon. Humarap siya sa 3 niyang anak na ngayon ay gising na at takot na pinanonood ang mga pangyayari. Humarap siya kay Rafael, na tahimik na nakatayo sa isang sulok, nagbibigay sa kanya ng espasyo. Ang mga mata nito ay puno ng sakit para sa kanya. Ang pagmamahal ay hindi pagkontrol, sabi ni Thea, ang kanyang tingin ay bumalik kay Lorna. Ang pagmamahal ay pagtitiwala. At sinira ninyo ang tiwala ko. Sinira ninyo kami. Alam ni Lorna na talo na siya. Ang huling hibla ng kontrol ay nawala na. Ang kanyang mukha ay nabalot ng pagkatalo. Gusto kong umalis na po kayo, sabi ni Thea. Ang kanyang mga salita ay pinal, ngunit walang galit. Tanging isang malalim na kalungkutan. Umalis na po kayo sa buhay namin, tita. At huwag na po kayong babalik. Walang sinabi si Lorna. Tinitigan niya si Thea sa huling pagkakataon, pagkatapos ay tumalikod at lumabas ng silid, ang kanyang mga balikat ay bagsak. Ang babaeng naging anino niya sa loob ng 8 taon ay naglaho na, at sa kanyang pag-alis, isang mabigat na kadena ang tila nalaglag mula sa puso ni Thea. Nang magsara ang pinto, isang nakabibinging katahimikan ang muling bumalot sa silid. Si Thea ay napayuko, ang kanyang katawan ay nanginginig sa bigat ng lahat. Ang 3 niyang anak ay lumapit sa kanya,
niyakap ang kanyang mga binti, nararamdaman ang kanyang sakit. Dahan-dahang lumapit si Rafael. Hindi siya nagsalita. Umupo lang siya sa tabi niya, sa sahig, sa gitna ng mga bag na nakahanda na sana para sa kanilang pagtakas. Hindi niya ito hinawakan. Ang kanyang presensya lang ay sapat na, isang tahimik na alok ng suporta, isang pag-amin sa sakit na hindi kayang pagalingin ng mga salita. Matagal silang nanatili sa ganoong posisyon. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-iyak ni Thea at ang mga bulong ng pag-alo ng kanyang mga anak. Nang sa wakas ay tumigil ang kanyang mga luha, tumingala siya at tumingin kay Rafael. Ang mga mata nito ay puno ng pagsisisi at sakit na katulad ng sa kanya. Patawad, bulong ni Rafael. Patawad kung naging duwag ako. Kung umalis ako. Umiling si Thea. Pareho tayong nagkamali, sabi niya, ang kanyang boses ay paos. Nagtiwala ako sa maling tao. At ikaw natakot ka. Hindi ko maibabalik ang 8 taon, Thea, sabi ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng pait ng katotohanan. Ang mga mata niya ay nagsusumamo. Ang mga unang salita nila, ang mga unang hakbang lahat ng iyon ay nawala na sa akin. At habang buhay kong pagsisisihan iyon. Inabot niya ang kanyang kamay, hindi tulad ng isang doktor o isang estranghero, kundi tulad ng isang lalaking nag-aalay ng kanyang basag na puso. Pero maipapangako ko sa iyo ang lahat ng taon na darating. Ang bawat umaga. Ang bawat gabi. Kung hahayaan mo ako. Tinitigan ni Thea ang kanyang kamay. Ang kamay na gumamot sa puso ng kanyang anak. Ang kamay na sumulat ng isang liham na hindi niya nabasa. Isang kamay na nag-aalok ng isang bagong simula, hindi mula sa umpisa, kundi mula sa mga guho ng kanilang nakaraan. Dahan-dahan, itinaas niya ang sarili niyang kamay. Nanginginig, ngunit desidido. At sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 8 taon, hinayaan niyang magtagpo ang kanilang mga palad. Isang mainit na kuryente ang dumaloy sa kanilang pagitan, hindi na masakit, hindi na awkward. Ito ay ang init ng pag-asa. Isang butil ng luha ang muling pumatak mula sa mata ni Thea, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa sakit. Ito ay luha ng pagpapalaya. Lumipas ang 1 taon. Ang hangin sa isang maliit, ngunit maaliwalas na bahay sa isang tahimik na subdivision sa Quezon City ay puno ng halimuyak ng bagong lutong pandesal at sinangag. Ang sikat ng araw sa umaga ay malayang pumapasok sa malaking bintana sa kusina, naglalaro sa mga mukha ng pamilyang nagtatawanan sa paligid ng hapagkainan. Dahan-dahan lang, Marco, baka mabilaukan ka, saway ni Thea, ngunit may ngiti sa kanyang mga labi habang pinupunasan niya ang sarsa sa gilid ng bibig ng kanyang anak. Pero, ma, si Papa po kasi, ang galing niyang maging monster, sagot ng bata, tumatawa habang sinusubukan siyang habulin ng isang halimaw na maisuot na puting polo shirt. Si Rafael, o Papa, gaya ng tawag sa kanya ng mga bata, ay gumawa ng isang nakakatakot na mukha at kiniliti si Marco, na nagdulot ng malakas na halakhakan mula sa 3 magkakapatid. Si Miguel, na ngayon ay malusog at bibo na, ay tumayo sa kanyang upuan para makipaglaro. Si Mateo naman, ang pinakatahimik sa 3, ay nakangiting pinapanood ang kaguluhan. Ito ang kanilang bagong umaga. Ang kanilang bagong normal. Matapos ang mga kaganapan sa ospital, ang daan tungo sa paghilom ay hindi naging madali. May mga araw ng awkward na katahimikan, mga gabing puno ng mga tanong, at mga sandaling ang bigat ng nakaraan ay tila gustong bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na sila mag-isa. Magkasama nilang hinarap ang bawat multo. Natutunan ni Rafael na ang pagiging isang ama ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa pagiging present. Ibinaba niya ang ilang responsibilidad sa ospital, tinanggihan ang alok na maging BNF ng COA para magkaroon ng mas maraming oras para sa kanyang pamilya. Natuklasan niya ang ligaya sa pagtuturo sa mga anak niya na magbisikleta, sa pagbabasa ng mga kwento bago matulog, at sa simpleng pag-upo kasama si Thea sa sofa pagkatapos ng isang mahabang araw. Si Thea naman, sa tulong at suporta ni Rafael, ay muling natagpuan ang kanyang hilig. Ang maliit niyang pangarap na magkaroon ng bakeshop ay naging katotohanan. Nagtayo sila ng isang maliit na coffee and pastry shop malapit sa kanilang bahay, na pinangalanan niyang Itatlong Anghel Bakeshop. Naging paborito ito ng mga kapitbahay, hindi lang dahil sa masasarap na tinapay, kundi dahil sa init at pagmamahal na naramdaman sa tuwing papasok ka rito.
Nahanap niya ang kanyang boses, hindi lang sa pagpapatakbo ng negosyo, kundi sa pagiging isang pantay na partner kay Rafael. Wala na silang narinig mula kay Tita Lorna. Isang desisyon iyon na pinagkasunduan nilang dalawa para sa kapayapaan ng kanilang pamilya. Ang pagpapatawad ay isang proseso, at para kay Thea, nagsimula ito sa pagpapatawad sa kanyang sarili. Okay, sige na, tama na ang laro. Baka malate pa kayo sa school, sabi ni Thea, habang tinutulungan ang mga bata na ayusin ang kanilang mga gamit. At baka malate din si Papa sa pag-opera ng puso ng ibang tao, sabi ni Rafael, kinindatan si Thea. Inakbayan niya ito at hinalikan sa noo. I love you, bulong niya. I love you, too, sagot ni Thea, ang kanyang iti ay abot tenga. Habang naghahanda silang umalis, kinuha ni Thea ang isang maliit na kahon mula sa ibabaw ng ref. Raf, may ipapakita pala ako sa'yo. Para sa dessert mamaya. Binuksan ni Rafael ang kahon. Sa loob, may isang maliit na cake. Sa ibabaw nito, na isinulat gamit ang icing, ay hindi mga salita. Ito ay isang larawan. Isang larawan ng 5 tao, isang nanay, isang tatay at 3 batang lalaki. At sa tabi nila, may 2 pang maliliit na figura, na iginuhit na parang nasa loob ng tiyan ng nanay. Sa ilalim, may 2 maliliit na sapatos na kulay rosas. Hindi agad nakapagsalita si Rafael. Tumingin siya sa cake, pagkatapos ay kay Thea, na nakangiti ng buong puso, ang mga mata ay nagniningning. Twins, bulong ni Rafael, hindi makapaniwala. Tumango si Thea, sabay tawa ng mahina. 2 babae. Nabitawan ni Rafael ang kahon ng cake. Hindi niya ito pinansin. Mabilis niyang niyakap si Thea, itinaas ito at inikot-ikot sa gitna ng kanilang kusina. Ang tawa nilang dalawa ay humalo sa masayang hiyawan ng 3 batang lalaki na hindi masyadong naiintindihan ang nangyayari, ngunit masaya dahil masaya ang kanilang mga magulang. Niyakap ni Rafael ang kanyang buong pamilya, si Thea, at ang 3 batang lalaki na nakayakap sa kanilang mga binti. Hinaplos niya ang tiyan ni Thea. Mula sa 3 himala ng isang bagyo, ngayon ay papunta na sila sa 5. Habang nakatingin siya sa mga mukha ng kanyang pamilya, ang kanyang puso ay napuno ng isang uri ng kaligayahan na mas malalim at mas totoo kaysa sa anumang tagumpay na nakamit niya sa operating room. Ito pala ang ibig sabihin ng maging buo. Hindi ito ang pag-iwas sa sakit, kundi ang paghahanap ng lakas para pagalingin ito ng magkasama. Ang kanilang bagong simula ay hindi perpekto, ngunit ito ay totoo. At sa gitna ng tawanan na pumuno sa kanilang munting tahanan, alam nilang sapat na iyon. At dito nagtatapos ang kwento ng pag-ibig, pagpapatawad, at pangalawang pagkakataon para sa pamilya De Leon. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagsama sa amin sa bawat kabanata ng buhay ni Rafael at Althea. Ang pagsulat sa kanilang kwento ay isang emosyonal na paglalakbay. May mga pagkakataong kasama nila akong naluha sa bigat ng kanilang mga pagsubok, at may mga sandaling kasama nila akong ngumiti sa tamis ng kanilang muling pagtatagpo. Ang kwentong ito ay isang paalala sa ating lahat na ang tunay na pag-ibig ay hindi sinusukat sa kawalan ng pagkakamali, kundi sa kakayahang magpatawad at maghilom. Ito ay tungkol sa paghahanap ng lakas sa gitna ng kahinaan at pagpili sa pag-asa, kahit na ang paligid ay puno ng pagdududa. Sana, sa pagtatapos ng kanilang paglalakbay, naramdaman ninyo na kahit gaano kalakas ang bagyo, ang pag-ibig ng isang pamilya ay mananatiling pinakamatatag na kanlungan. Ngayon, nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Anong aral ang inyong napulot? Aling bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Mangyaring iwanan ang inyong mga komento sa ibaba. Ang bawat isa ay aking babasahin at lubos na pahalagahan. Hanggang sa ating susunod na kwento, lagi ninyong tatandaan na ang bawat puso ay may karapatang magmahal at maging maligaya. Sweet Kilig.